itong pagpapa-drug test. Ito ang ating pangalawang Pangulo, partner, meron siyang pahayag. Ang sabi rito, BP Sara at OBP handang magpa-drug test. Handa sila magpa-drug test, partner, ha? Direktiba ni ni PBBM, hinihintay na lamang. So, kinakailangan pang maglabas ni Pangulong Marcos ng direktiba para tuloy-tuloy na makapagpa-drug test ang OBP at ang kanyang mga staff, partner. Pagiging addict sa droga, nakakapangit ayon kay BP Sara. Pangit ang mga addict. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte kasabay ng pahayag niyang pagbukas. Pahayag niyang bukas siya at ang buong Office of the Vice President sumailalim sa drug test anumang oras. Giit ni BP Sara, direktiba na lang ng Pangulo ang kanyang hinihintay. Muling iginiit ng Vice President Sara Duterte na matagal na nitong hinihintay ang mismong utos mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpa-drug test. Yan ay matapos ang panawagan ni Senator Mig Zubiri na magsagawa ng mandatory random drug testing sa Senado, Kongreso at iba pang ahensya ng gobyerno. Kaugnay nito, sang-ayon si BP Sara sa naging pahayag ni Philippine National Police o PNP Chief General General Nicolas Torre III na walang maidudulot na maganda ang droga at lahat ng adik ay pangit. Partner, ano ang masasabi niyo rito? Partner Badong. Alam mo, partner, matagal na nating hinihingi yan. No? Isang executive order lang po ng Pangulo ng Pilipinas na lahat ng government employee sumalang sa random drug test. Ang tagal ng issue niyan, partner. Pagkaupo pa lang ni BBM, yan na po ang binabatong issue sa kanya. Tapos na sana to lahat. Kung meron pong direktiba, magpa-drug test kayo lahat. Tapos. Kasi, partner, hindi ka ang tanong nga, bakit ayaw mong iutos, Mr. President, na magpa-drug test ang lahat ng government employee? Bakit? Alam nyo na sagot dyan. Partner, yan lang. Okay, man. Anyway, mga partner, piraso lang doon sa nauna nating topic kanina. Mga partner, pag ito si Senator Marcolita, matutukan niya talaga hindi niya ito tigilan, itong flood control na ito at itong ayuda na ito. Itong dalawang ito puro pera. Alam niyo mga partner, kung saan ito nag-originate, doon lagi sa mababang kapulungan sa Kongreso. Ngayon, sabi marami nagtatanong, bakit wala yatang nakukulong? Wala bang basta-basta nakukulong or walang nai-impeach ng mga congressman? Alam nyo, nung panahon nung Napoles, mga kababayan, nakulong po ang mga senador. Ilan pong mga senador ang nakulong noon? Kaya, once na ito, magkaroon po ng tuloy-tuloy ng investigasyon, naniniwala ako, mayroon makukulong dito na mga congressman. Hindi lang natin alam kung ilan or sino-sino itong mga ito. Pero naniniwala ako dyan. At yan mga partner, punta natin itong reaksyon. Sa totoo lang talaga, parang nag-aantay na lang siguro si BBM ng isang magic words, milagro, para magbaba siya ng isang direktiba na ipag-utos na sa lahat. Ito naman ang kahilingan ng mga taong bayan sapagkat marami na po ang humamon sa kanya Siguro ngayon ginagawa mo naman BBM kahit papaano yan pumupunta ka na sa baba at talagang desidido ka talagang maitayo o ibangon mo ang iyong pangalan bago ka man lang magtapos sa 2028 may maiwang kang legacy na maganda sa taong bayan. Ito man lang siguro malinis mo ang iyong pangalan na ang akusasyon sa iyo, napakarami, milyon-milyon Pilipino ang nagsasabi, di umano, ikaw medyo, sabi ng Tatay Digong, bangag noon, bangag ngayon. So,
kung sakasakaling manggagaling sa iyo ito, napakalaking ano mo to, napakalaking masasabi mong achievement na malilinis na hindi ka talaga ganon. At makakatiyak pa ang taong bayan na wala po tayong namumuno na wala po sa hulog ang pamumuno. Yun lang mga kapartner. Yun. May dagdag ko, partner, no? Mananawagan ako sa ating minamahal na presidente, partner. Mahal natin yan. Ito naman tayo. Mr. President, ayan. Isang simpleng paglabas ko lang po ng executive order mula po sa inyong tanggapan. Susunod po ang tanggapan ng Office of the Vice President maging ang pangalawang Pangulo mismo. Mr. President, baka naman pwede po kayong maglabas ng executive order na yan para lahat ng mga elected official magmula sa barangay, barangay level, partner, hanggang sa Kongreso, sa Senado, lahat ng mga elected official kasama ng mga appointee, no, pumayag at mapilitan, mapursige na magpa-drug test na sa gano'n, malaman natin kung sino-sino talaga itong karapat-dapat mamuno sa ating bansa. Sana, Mr. President, hindi po totoo ang haka-haka sa inyo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kayo ay gumagamit ng droga. Sa pamamagitan po ng simpleng paglabas lamang ninyo ng executive order. Maglabas lang ho kayo ng executive order na lahat ng elected official ay magpa-drug test. Papalakpakan po namin kayo, Mr. President, at masasabi namin, hindi nga ito gumagamit ng droga at mali ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi kung kayo po ang maglalabas ng executive order, kayo rin po ay susunod sa mismong ipinag-uutos ho ninyo. Ayan. Wala na ba kayo may dagdag mga partner? Okay na, partner. Okay, dito partner tayo Baz. sa isa pa issue. Partner PL. Oy. Ganito na lang. Ganito lang naman kasimple ito. Bibigyan ko lang ng tip ang ating mahal na Pangulo, mga partner. Ayan, oo. Para bagang ganito. Mayroong magkumpare, naghamunan sila ngayon. Sige nga, kung talagang kung tuli ka na, magpakita ka nga sa akin kung tuli ka na. Di ba? Kung tuli ka na talaga, magpakita ka, di ba? Tama hindi? Joke lang yun joke lang yan. Huwag yan. Hindi, totoo yan, partner. Marami na nga. Basta yung high school tayo, ganyan tayo ng high school tayo eh. Support ka pa. Sabi nga nung isa, tuloy na ako. Patingin niya. O ayaw magpakita na sa away. Ako, partner, ang tagal kong support eh. Pero sa husay kong mga asar, partner, hindi pa ako tagpas eh. Kayo nga, tagpas na, hindi pa nagpapatuloy eh. Na ano ko pa, na babaliktad ko pa sitwasyon, partner. Talagang nung bata ka pa, partner, kitang-kita na yung pagiging vlogger mo eh. Kaya mong baliktarin eh. Nung bata pa ako, partner eh. Kitang-kita din. Sa sobrang dal-dal ko nung kabataan ko eh. Ganun eh. Okay. Mga partner, kasi ang tahimik natin eh. Walang nagtatawa na. Nagtawanan na tuloy pati comment section. Okay. Ito, partner. Question number 3. BP Sara pinuna ang biglaang pagpapaimbestiga ni Marcos Jr. sa flood control project. Kahit ako, partner, nagtataka ako. Binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa investigasyong ipinag-utos nito sa mga maanumalyang flood control project. Teka lang, nawala ako Diit ni Vice President Sara, tila naghanda na lang ang Pangulo sa palusot sakaling muling bumaha sa bansa. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi lang mga kontratista ang dapat managot, kundi pati mga kongresistang may control sa pondo. Nakuyari si Saldico at si Romales dito, partner. Samantala, muli ring binanatan ni Vice President Sara Sina, House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Saldico na aniyay kumokontrol
at naghahati-hati sa pambansang budget, bagay na siya ring dahilan kaya siya bumitaw noon sa Department of Education. Mga partner, ano magiging komento nyo rito, partner Badong? Ako, ganito, no? Depende po kung saan tutunguhin, no? Kasi, alam natin yung kay Marcoleta, ma-expose niya yan, eh. Pero ito po yung sa Pangulo, kung ang tunguhin po niyan, papunta sa... Kasi established na yun, eh. Na tama si BP Sara, tayo naniniwala, yung mga Duterte supporters, naniniwala tayo sa sinabi ni BP Sara na yung budget ng Pilipinas kontrolado ng dalawang tao, si Martin at saka si Saldico. Kung ang patungo, kung ang investigasyon na ginagawa ng Malacanang ay papunta dun sa dalawang yun, kay Martin at saka kay Saldico, kasi sila yung tinuturong main suspect, di ba? Ni BP Sara. Sila yung may control ng budget. Kung ang tunguhin ay papunta dun sa dalawa, okay ang ginagawa ng Malacanang. Pero kung ang tunguhin yan ay papunta lang dito hanggang sa mga contractor lang, hanggang sa mga hindi ganong sikat na congressman lang, ano po yan, no? Hilaw, ika nga. Parang katulad ng sinabi ni Marcoleta, bigas na kanin na hilaw ang ipapakain sa atin ni BBM. Partner. Partner BMR. Alam nyo, partner, pag in specific ni PBBM, itong mga contractors ay sa ngayon pa lang aking sariling opinion ay hausyaw ito pag nagkataon. Hausyaw lang itong na investigasyon. Bakit ko nasabi mga kapartner na hausyaw, ano? Kasi mayroon akong kaibigan na kontraktor. So, hindi naman sa flood control, pero kontratista talaga siya. Ngayon, alam nyo ba ang trabaho ng kontratista? Gagawin niya yung lahat para magpapugi, magpabango doon sa mga nasa posisyon. Like governor, like mga principal, like mga manager ng kumpanya. Ganon. In this case, sino ba yung nagsisilbing pinaka-manager? Sino ba yung dapat ngayon papugian, pabanguhan ng mga contractors? Di baga ang mga congressman? Kasi ang mga congressman, sila ay yung nagbibigay, nag-allocate ng budget ng lahat ng mga ito. Budget ng Department of Budget, sila rin ang nagbabudget, di ba? Budget ng DPWH. Lahat ng mga budget, sila yung nag-allocate, sila yung nagpapasa. Kung babigyan nila ng ganito kalaki, ibibigyan nila ng mas maliit, mas malaki. So matotal, bakit hindi ito yung targetin or unahin? Para bagang ang dapat mong puntahan, halimbawa, papunta ka sa ang direksyon mo, papuntang Luneta, ang Luneta bandang kanan, Luneta ka daw pupunta, pumupunta ka sa kaliwa, papuntang monumento, abay, lihis yun. Pero nagsabi mga kapartner, hindi ito yung tamang pag-imbestiga. Ang tamaan nandoon sa Senado kasi tinutukoy talaga kay managot dyan yung contractors, kay managot dyan yung mga politiko, dapat lang kung mapapatunayan man sila na sila ay mga sangkot dyan. Pero kung sasabihin mga contractors, per se, nako, muro-muro na naman ito. Kaya tama si BP Inday Sara Duterte. Talagang mayroon lang itong mayroon lang gustong ilihis ito. Nako po. So yun na nga, parehas tayo ng opinion, partner. Marunong talaga to si Inday bumasa, partner, no? Alam niya nga, itong mga panahon na ito, napakadalas ang mga pagbagyo, pag-ulan. Siyempre, mapapadalas din ang mga pagbaha sa Kalakhang, Maynila. So para hindi nga naman siya mapagbalinga ng taong bayan, itong si Mr. President, itong ating minamahal na Presidente Werner, no? Para hindi siya mapagbalingan ng ating mga kababayan, hindi siya mamura sa social media, hindi siya masisi. O eto, nag-iikot sa bigla sa mga ghost project na di umano yung mga tawag nito. Di umano, talagang totoo naman partner. Etong mga flood control project na palpak, maanumalyat, kinupit lang yung pera. Siyempre, para masabi, teka, wala akong alam dyan. Basta ako, nagbigay lang ako ng budget. Kasi nagtitiwala ako sa mga contractor na yan. Kasi ang gusto ko talaga, mapaayos yung mga flood control project na yan. At maiwasan ang mga pagbaha, pero wala. In-inspection ko, wala. O ghost project nga. O yung pondo nawawala.
Parang ganun lang ang datingan, partner. Pero samantala, matagal niya na sanang nagawa yan kung seryoso sa trabaho niya. Nalaman niya na sana noon pa lang, unang taon niya pa lang sa pagiging Pangulo, dapat nag-ikot na siya, partner. Pero ngayon niya lang ginawa. Tama itong sinasabi ni BP Inday Sara. Partner Badong, wala ka na Partner, madagdag? meron lang akong dagdag. May nakakalimutan tayo na isang hindi nagtatrabaho, hindi nila ginagampanan yung trabaho. Yung mga tagapagbantay po ng pondo natin. Yan. No? Yung sikat na sikat kamakailan lang, yung mga taga-COA. Elintik kayong mga taga-COA kayo nung panahon na iniimbestigahan si BP Sara, lahat na lang, pati yung masisirang masisirang Nutriban na pinakain, lahat binulgar ninyo. Ha? Tapos malaman-laman namin ang opinion nyo pala ay pinakamataas na opinion, unmodified opinion. Modified. Ibig sabihin, walang problema ang Vice President. Pero nung panahon na iniimbestigahan, ayon kayo ng ayon dito sa mga congressman. Ang tanong ko sa inyo, bakit wala nag-o-audit dito kung hindi pa nagsimula? Ha? Ayan, yung mga bilyon ng pondo, hindi nyo ino-audit. Pero yung mga partner, hirap na hirap kami dyan. Alam nyo naman yung pinanggalingan ko sa DepEd ako dati. Hirap na hirap kami dyan. No? Pucha, kulang na lang yung, teka muna, itong chok na to. Pula dapat ang binili mo Bakit maputla to? Anak ng tinapay, partner, yung mga taga-COA, ang tindi mag-gano yan. Pati yung, alam niyo, yung mga binili niyo na kokongban. Yung mga kokongban na kinakailangan, tama yung kapal, partner. Sa mga maliliit, ang tindi nyo magbusisi. Eto, lantara, no, pucha. Ha? Isang malaking ilog. Wala ni isang hollow block na naitayo, wala ni isang Doon sako yan, ng partner. semento. 55 million sinabi completed. Hindi nyo tinignan paano na complete. Pero pagdating sa Office of the Vice President, lahat na lang lahat ng pirma, lahat anak ng tinapay. COA, anong masasabi nyo riyan? Wala. Mga partner, Sige, partner. Oh, naalala ko yung tungkol sa sinabi ng Biblia ng ating Panginoon si Kristo tungkol diyan kasi may nagmamalinis, no? Sinabihan ng ating Panginoon si Kristo na ikaw na nagmamalinis, tanggalin mo muna yung tahilan sa iyong mata bago ka magpuna ng iyong kapwa. O, kasi may mga ganung tao no na parang akala mo napakalinis nila pero pagdating pala sa sarili nila ay andoon yung dumi. Hindi man direkta na pumupunto ito kay BP Inday Sara na 'di ba kasi matindi yung pambubusisi nila. Tama nga naman si partner Bats, ako bagamat hindi ako naging teacher, nararamdaman ko 'yan Nararamdaman ko 'yan kaya nga yung kami noon yung bilang mga magulang maya't maya naglalambing yung mga teacher sa mga PTA na baka naman may ganito. Kasi yon malamang hindi na partner buds hindi na yon kasama sa ino-audit ng COA pag gano'n Ay, hindi, ganito yung partner tatapatin na kita dyan sa mga hingi-hingi ng teacher. Kasi gusto, Okay, sige. yung room, yung PTA, papagandahin mo yung room mo. Partner, sagot ng teacher yun. Baka kala nyo, binabudgetan yung per room, eto, budget mo, pagandahin mo room. Hindi, walang budget yan. Kaya yung mga teacher, nagmumukhang yung mga brigada eskwela, Diyos ko, pag may naimbita yan na teacher magpapamerienda yan. Baka kala nyo, ganun yung mga teacher na pinupondohan per room. Kaya tama si Inday. Yung ginawa ni Inday, pabor sa mga teacher yon. Kaya lang nabuisit yung mga teacher kasi nakapag-decorate na sila Yung pagpapatanggal ng dekorasyon, akala nyo lang wala lang yan, partner. Sa totoo lang, malaking ginugugol ng teacher dyan. Saan sa tingin nyo kukuha ng teacher? Pera niya yan. Kaya yung mga teacher, wala kayong masasabi dyan. Laging bulsa nila yan. Bulsa ng mga teacher ang kinukuha na yan.
Yung mga nakikita nyo magaganda, gusto ng mga teacher, nagpapaligsahan sila eh. Ayaw nila na pangit ang room nila. Kaya sariling mga pera yan. Kala nyo ba, naku po, kawawa mga teacher. Sige partner.